Una sa ating mga balita, Senator Amy Marcos may matinding pasabog. Ano kaya yun? Pangalawa sa ating mga balita, Vice Mayor ng Isabela, si Vice Mayor Jeril Harold Respicio, pinasubpina ng NBI tungkol saan kaya ito. At pangatlo sa ating balita, NBI at PNP nakahanda na para arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Asan kaya siya? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Biglang uminit ang usapan sa politika matapos magbitaw ng mabigat na akusasyon si Senator Amy Marcos laban mismo sa kanyang kapatid na si President Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Senator Amy, hindi raw simpleng issue lang ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang nangyayari sa Senado. Para sa kanya, mas malalim daw ang dahilan ng mga galaw sa likod ng Senate leadership impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at usapin ng charter change. Sa panayam kay Karen Davila, sinabi ni Senator Amy na ang nangyayari raw ngayon ay bahagi ng mas malaking plano para mabawi ang kontrol sa Senado. Ayon sa kanya, mahalaga raw ang Senado dahil dito dadaan ang impeachment trial ni Vice President Sara. Kung matatalo raw ang impeachment at mananalo pa si VP Sara sa 2028, delikado raw ang posisyon ng mga nasa kapangyarihan. Kaya dito niya ikinabit ang umano'y plano ng CONAS o Constitutional Assembly. Ayon pa kay Senator Amy, pinag-uusapan daw ang pagbabago sa konstitusyon, pagdagdag ng 3 taon sa termino ng mga kasalukuyang kongresista at pati raw ang pagpapalawig ng termino ng presidente hanggang 2031. Mas mabigat pa rito, sinabi niya na may pinag-uusapan daw na no election scenario, maliban na lang umano sa local positions. Ibig sabihin, kung totoo ang alegasyong ito, walang national elections na mangyayari sa itinakdang panahon. Hindi doon natapos ang kanyang pasabog. Ayon pa kay Senator Amy, isa pang alternatibo raw na napag-uusapan ay ang pagtaas ng minimum age requirement sa presidency mula 45 pataas ng 50. Kapag nangyari raw ito, tatamaan si Vice President Sara Duterte dahil posibleng hindi siya makatakbo sa 2028. Para kay Senator Amy, hindi lang ito simpleng political maneuver. Tinawag niya itong high-stakes game dahil kinabukasan ng kapangyarihan ang nakataya. Dahil sa bigat ng akusasyon, diretsahang tinanong siya ni Karen Davila kung sino ang source niya. Hindi basta-basta ang sinabi niya dahil ang inaakusahan niya ay mismong presidente. Ayon kay Senator Amy, galing daw ang impormasyon sa isang taong naroon sa mga usapan. Sinabi rin niya na may mga meeting daw na ginanap sa Soler Hotel at doon umano na pag-usapan ang mga plano kaugnay ng impeachment, CONAS, term extension at no election scenario. Mas lumalim pa ang issue nang sabihin ni Senator Amy na may mga kongresista raw na pinangakuan na huwag mag-alala sa galit ng mga simbahan, Visayas, Mindanao at DDS supporters dahil wala raw eleksyon. Ayon sa kanya, Noel daw ang ibinebenta sa kanila. Kung magkakaroon man daw ng botohan, local positions lang umano, governors pababa, pero walang national election. Habang sumasabog ang issue ng no election at term extension, nakasabay naman nito ang malaking pagbabago sa Senate leadership. Sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano, napalitan ng ilang mahahalagang committee chairmanship. Si Senator Pia Cayetano ang pumalit kay Senator Panfilo Lacson bilang chair ng Blue Ribbon Committee, ang komiting humahawak sa flood control investigation. Si Senator Rodante Marcoleta naman ang pumalit kay Senator Francis Pangilinan sa Committee on Justice and Human Rights. Habang si Senator Robin Hood Padilla ay muling humawak sa Committee on Constitutional Amendments, ang komiting may kinalaman sa charter change. Kasabay nito, gumagalaw na rin ang impeachment calendar laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senate leadership, natanggap na ng Office of the Vice President ang summons, kaya may hanggang June 1, 2026 siya para mag-submit ng kanyang formal answer. Pagkatapos nito, bibigyan naman ng 5 araw ang House Prosecution Panel para maghain ng reply. Ayon naman kay Senator Erwin Tulfo, inaasahang magsisimula ang actual impeachment trial sa July 6 pagkatapos ng sine-die break. Sa planong schedule, may mga araw na maaaring umabot hanggang gabi o madaling araw ang proceedings, lalo na kapag kailangan ng pabilisin ang trial. Ibig sabihin, pagpasok ng Hulyo, mas magiging mainit ang labanan sa Senado. Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw ang mensahe ni Senator Amy. Para sa kanya, hindi lang si Bato ang tunay na issue.
Ang mas malaking tanong daw ay kung may ginagamit bang political crisis para baguhin ang direksyon ng Senado, itulak ang charter change, at pigilan ang posibleng pagbabalik ng taumbayan sa botohan sa 2028. Ngayon, ang tanong, aligasyon lang ba ito na kailangan pang patunayan o unang pagputok ito ng mas malaking political storm na unti-unti nang lumalabas sa publiko? Dahil kung totoo ang sinasabi ni Senator Amy, hindi lang impeachment ang dapat bantayan ng taumbayan, kundi ang mismong karapatan nilang bumoto sa susunod na eleksyon. Noong May 22, 2026, naghain ng reklamo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa tanggapan ng National Bureau of Investigation laban kay Vice Mayor Jeril Harold Respicio ng bayan ng Reyna Mercedes, Isabela. Ayon sa ulat ng Inquirer.net, ang reklamo ay may kaugnayan sa umano'y mga pahayag ni Respicio sa social media na itinuring ng mga otoridad na posibleng seditious o maaaring mag-udyok ng kaguluhan laban sa pamahalaan. Pinangunahan ni CICC Executive Directory, Yusek Aboy Paraiso, kasama si Presidential Communications Office, Yusek Precious Hipolito Castelo, ang pagsusumite ng complaint affidavit sa NBI. Sa press conference sa NBI headquarters, sinabi ni Paraiso na kabilang sa mga reklamo na maaaring isampa laban kay Respicio ang inciting to sedition, inciting rebellion, at unlawful means of publication. Pero nilinaw ng CICC na hindi raw ito simpleng usapin ng freedom of speech. Ayon sa kanila, may hangganan ang malayang pagpapahayag, lalo na kung ang mga pahayag ay umaabot na raw sa antas na maaaring mag-udyok ng rebellion o sedisyon. Binanggit naman ni NBI Director Melvin Matibag ang isang halimbawa ng post ni Respicio, kung saan sinabi umano ng Vice Mayor na kung hindi na raw umiiral ang konstitusyon, revolusyon ang sagot. Dahil dito, sinabi ng NBI na maglalabas sila ng subpina para makuha ang panig ni Respicio. Bahagi ito ng kanilang case build-up bago nila irekomenda ang kaso sa Department of Justice. Sa ngayon, hindi pa ito nangangahulugan na guilty na ang Vice Mayor. Nasa proseso pa lamang ng investigasyon ng kaso at kailangan pa ring marinig ang kaniyang panig. Pero malinaw na seryoso ang hakbang ng CICC at NBI. Kapag ang isang post sa social media ay itinuring na banta sa kaayusan o maaaring mag-udyok ng pag-aaklas, maaari itong humantong sa kasong kriminal at administratibo. Ngayon, ang tanong, hanggang saan nga ba ang proteksyon ng freedom of speech at kailan ito nagiging banta sa seguridad ng Estado? Noong May 21, 2026, lalong uminit ang issue sa pagkawala ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Matapos kumpirmahin ng Department of Justice na inatasan na ang mga law enforcement agencies para ipatupad ang arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa Philstar, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation ay binigyan na ng direktiba para hanapin at arestuhin si De La Rosa. Hindi na raw ito simpleng usapin ng paghihintay. Dahil para sa DOJ, valid ang warrant na inilabas ng International Criminal Court kaugnay ng mga kasong crimes against humanity na may kinalaman sa drug war noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press conference, diretsong sinabi ni Vida na si Senator Bato ay isa ng fugitive from justice. Ibig sabihin, sa pananaw ng DOJ, hindi na lang siya isang senador na hindi nagpapakita sa publiko, kundi isang taong kailangang harapin ang kaso laban sa kanya sa ICC. Senator Bato is a fugitive from justice and he should be brought to the ICC to face the charges before him, ayon kay Vida. Mas lalo pang bumigat ang sitwasyon matapos sabihin ng DOJ na ang sino mang tutulong, magtatago o magpoprotekta kay De La Rosa ay maaari ring maharap sa kaso. Ayon sa Inquirer, binalaan ni Vida ang mga posibleng tumutulong sa senador na may kaakibat itong pananagutan, hindi lang sa ilalim ng batas ng Pilipinas, kundi maging sa ilalim ng batas ng ICC. Kasabay nito, kumilos na rin ang Philippine National Police. Ayon sa GMA News, nag-deploy na ang PNP ng tracker teams para hanapin at arestuhin si De La Rosa. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na lahat ng police units ay inatasang sundin ang tamang proseso, maging transparent at igalang ang karapatang pantao sa anumang operasyon. Para sa PNP, malinaw daw ang mandato nila,
ipatupad ang arrest warrant ng walang political bias. Hindi raw ito dapat maging marahas o magulo. Kailangang masunod ang procedure dahil mataas ang tingin ng publiko sa kasong ito at bawat galaw ng pulisya ay siguradong babantayan. Kapag naaresto si De La Rosa, ayon sa PNP at NBI, dadalhin muna siya sa Department of Justice. Doon na magsisimula ang susunod na hakbang kaugnay ng warrant ng ICC. Pero hanggang ngayon, nananatiling palaisipan ang kinaroroonan ni De La Rosa. Ayon sa Bureau of Immigration, wala pang record na nakalabas siya ng bansa. Ibig sabihin, sa ngayon, ang opisyal na impormasyon ng pamahalaan ay nasa Pilipinas pa rin siya. Pero kahit walang travel record, hindi pa rin malinaw kung saan siya nagtatago matapos siyang makalabas ng Senate premises noong madaling araw ng May 14th. Dito pumasok ang pangalan ni Senator Robin Padilla. Ayon sa Rappler, sinabi ni Padilla na sumabay lang daw sa kanya si De La Rosa nang umalis siya sa Senado. Sa kanyang paliwanag, hindi raw niya tinanong kung saan pupunta ang senador pagkatapos. Ang sabi raw ni Bato sa kanya, sasabay na ako. At bilang kaibigan, hindi raw niya ito tinanggihan. Sinabi rin ni Padilla na walang sariling sasakyan si De La Rosa noong oras na iyon dahil inihatid lang daw siya sa Senado gamit ang sasakyan ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya mula Senado, nakasabay si Bato sa sasakyan ni Padilla papuntang Makati. Pero dahil dito, lalo pang dumami ang tanong. Kung alam nang may issue sa arrest warrant, bakit nakalabas pa rin si De La Rosa? Sino ang nakakaalam na aalis siya? At may tumulong ba talaga sa kanya para makaiwas sa pag-aresto? Ayon sa DOJ, hinihingi na rin ng panel of prosecutors ang mga relevant footage mula sa MMDA. Lalo na ang mga kuha matapos makalabas si De La Rosa mula sa Senate premises bandang alas 12:30 ng madaling araw noong May 14. Pinaplano rin daw nilang magsagawa ng physical inspection sa GSIS premises at sa mismong Senado para masundan ang galaw ng mga sangkot noong gabing iyon. Sa ngayon, dalawang posibilidad lang ang inilalatag ng NBI. Mahuli si De La Rosa o sumuko siya. Ayon kay NBI, Director Melvin Matibag, mas mabuti raw na sumuko na lang ang senador. Pero habang hindi pa siya lumilitaw, tuloy ang operasyon ng mga otoridad. Sa kasong ito, hindi na lang ito simpleng usapin ng isang senador na nawawala. Ito ay banggaan ng batas, politika at pananagutan. Sa isang panig, nariyan ang ICC warrant at utos ng DOJ na ipatupad ang arrest. Sa kabilang panig, nariyan ang tanong kung paano kikilos ang gobyerno laban sa isang sitting senator na dating hepe mismo ng Philippine National Police. At habang hinahanap si Bato de la Rosa, mas lumalaki rin ang pressure sa mga taong posibleng tumulong sa kanya. Dahil sa mata ng DOJ, malinaw ang mensahe. Kung may warrant, kailangan itong ipatupad. Kung may tumulong sa pagtakas, kailangan itong imbestigahan. At kung si De La Rosa ay tunay na nasa bansa pa rin, hindi na tanong kung hahabulin ba siya. Ang tanong na lang ngayon, saan siya unang matatagpuan? O kusa ba siyang susuko bago pa siya maabutan ng tracker teams? Kayo, kanina Ay, sorry. pwede nyo po ulitin yung sinabi nyo na the arrest was more than that? Is that what you were saying? That was it to stop Yes. Bato from voting? Yes, that's right. It turns out that Bato was only the beginning of the entire story. Yung pala, more importantly, they really wanted to change and get back the leadership of the Senate because there was so much at stake. Nakapusta na pala doon yung CONAS. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila. Kaya ang pag pinag-uusapan, ikasa na ang CONAS. Palitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista and extend the term even of the president until 2031. And no elections except perhaps for local positions. The other alternative was also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50 so that VP Sara would be disqualified. So this is a very high stakes game. It has little or nothing to do with Bato. He appears to be just a sidelight. And galit ang Pilipino sa term extension. Ayaw natin ng Noel. Bakit natin pipilitin na naman to? This has lost time and time again.
All right, but Senator, these are very serious accusations, even against the president. I just want to ask you, who is your source? Where did you get this information regarding the CONAS plan? Kasi napakadetalyado po ng sinabi ninyo. Baka maakusan kayo ng Malacanang na chismis to, nag-iimbento kayo ng kwento. Who is your source on this, Senator? Yes, one of the guys who was there, pinagmamalaki nila, pinag-uusapan, at it was relayed to so many congressmen. If you recall, before the vote on the impeachment, tatlo yung incentive package. 20 million in cash, 200 million, 250 pa in hard or infrastructure DPWH project. Malamang may flood control pa yan para matindi ang kickback. Ikatlo, don't worry about the churches, don't worry about Visayas, Mindanao, and the DDS because there will be no election. Noel ang benta nila. Yun ang part 3 ng incentive package. Tapos, yun nga, gusto nila tigilan na ang flood control investigations kasi mabigat na yung ebidensya, limpak-limpak na yung dokumento, ang dami nagpipresenta at kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong. Kamag-anak ko to, pero wala tayong magagawa. Andiyan na yung ebidensya. Pagkatapos, yung pinag-uusapan, yung budget na, because July 2027 budget already, and then 2028, alam natin, that's the election budget. And it was assured to the congressmen, this will also be the CONAS budget. We are going to change the constitution, and yun ang gagawin. Magkakaroon ng CONAS na kasalukuyang inuutos. Ayan, at linuluto na ng maigi. No, but Senator, I mean, your credibility is at stake here. You're actually accusing the president of wanting to stay longer in power, which was, I mean, forgive me for saying this, but the very problem that was with your own father, your late father, of wanting to stay in office for a much longer time than he was meant to stay in office. You are throwing that same accusation on your brother. Do you have the facts, the people, witnesses, sources that are credible on this, Senator Amy? Kausap ko ang maraming tao. I'm not certain that they'll come forward and be prepared to talk. But certainly, if there's anyone who knows the consequences of self-perpetuation and corruption, it should be me. Galit ang Pilipino sa usapin ng term extension. Yung palalagain mo, ipapalagi mo yung sarili mo sa pwesto, pipigilan ba natin ang mga Pilipino sa kanilang karapatan? Bilang Marcos, ako higit sa lahat. Alam ko yan. Kaya wag na Okay. wag nilang gagawin yan. No, because the CONAS was not anywhere. It wasn't discussed at any point, right? I mean, you're the one that actually brought it up today. It's like you've exposed a plan. So what I'm asking is if your sources are credible on this, because Malacanang for sure will not take this. As you've said it this morning, you're accusing the president of wanting to have no elections to extend his stay in power. Okay, unfortunately, Senator, Yes, they're credible. They attended Okay. the meetings. The meetings first in Soledad. Don't worry. Okay. Senator, my apologies, but we're losing you. Can you repeat? They've attended the meetings where? Okay. This is quite unfortunate. I apologize to our viewers for this and okay, Senator Amy Marcos is back. I think she's reconnecting. At Sorry, least let's, nandito na naman ako. Oo. Diba? Let's finish this at least, ma'am. May 4 minutes tayo. We've extended Head Start. Okay, but we hope to have you back. Sige, binanggit nyo, it's credible kasi they've attended the meetings where?
Yes, they attended. I know that there were meetings held in Soler Hotel. There was a meeting also. These aren't secret meetings, by the way, kasi they were planning for the impeachment. Understandably, no? Pero kung uulitin ni Bongbong yan, alam na niya ang magiging kahihinatan nito. Bakit niya uulitin? Alam namin. Kung may nakakaalam niyan, kami ang nakakaalam.